Ang hello guys, so ito naman yung isa nating ano. So ito ay tungkol sa teachers. So ang title nito is Teacher's Diary. Tama ba? So yung Teacher's Diary. So ito pala yung kwento ng Teacher's Diary guys. Nakasulat din to sa akin guys kasi sobrang haba talaga na nagawa ko na itong kwento. So papakilala mo na ako once again. So my name is Axel Sir Wallace. I am 16 years old. I am the eldest son. I have one brother. Okay na yun guys. Kilala nyo na ako. Mukha pa lang. Kilala nyo na. Madami na akong pimple . So ito, ang kwento ay tungkol sa dalawang guro na hindi pa nagkikita ng personal, ngunit nagkaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng isang larawan. Si Teacher Ann ang unang itinalaga sa isang liblib na paaralan, bangka sa gitna ng lawa. At isinusulat niya ang kanyang mga hinagpis, pag-asa at mga karanasan sa pagtuturo sa kanyang diary. Di ba? Nakita niyo rin diary. Diary. Ang diary kasi guys is yan, yung parang libro na sinusulatan. Kung hindi niyo man alam yun, so yun yung libro na ayun, parang notebook na sinusulat nila dun. So yun nga guys, yung diary is yung parang notebook pala siya, hindi pala sa libro, bobo talaga. Yung parang notebook pala na sinusulatan ng kwento ng buhay, kung gusto mo magsulat man. Diary nang siya ay ipinalipat sa ibang paaralan, na iwan niya ang diary. Pagkatapos si Teacher Song, isang dating mambubuno, ang pumalit sa kanya upang magturo doon, upang madagdagan ang kanyang karanasan sa pagtuturo. Ayan pala. Hindi kasi mabasa, dilim kasi guys nakasulat sa papel ko Nang makita niya ang diary, unti-unti niyang naiintindihan niya si Ann, at nabuo ang damdamin para sa kanya. Kaya naman isinulat din niya ang kanyang mga saloobin dito. Nang bumalik si Ann sa paaralan, nakita niya ang mga sulat ni Song sa diary, at nahulog din siya sa kanyang, ngunit nahirapan siyang hanapin ito. Wow, love story. Sana all. Uy, ang sarap ng story nila. Pero panoorin yun. Promise, magaganda kayo. Pero ibang bansa siya, pero tinagalog version. Ewan ko ba. So, bukod pa rito, ipinapakita rin ng pelikula ang mga hamon sa pagtuturo sa liblib na lugar, tulad ng kakulangan sa kagamitan at kuryente, pati na rin sa mga problema ng mga mag-aaral, tulad ng kahirapan. So ayan, continue natin. Tulad ng kahirapan sa pag-aaral at kawalan ng kamalayan ng mga magulang tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. So dyan guys, ibig sabihin dyan is mahirap ang buhay doon. Siyempre, punong-puno ng tubig, kakulangan ng kagamitan, tsaka yung mga magulang hindi na rin nila namamalayan kung ano ang kahalagahan ng edukasyon. So bali, ang ibig sabihin ng hindi nila namamalayan ang kahalagahan ng edukasyon, bali parang wala na silang pakialam sa edukasyon, ganun. Hindi nila alam ang tunay na purpose nun, kung bakit nag-aaral ang tao. Para matuto, hindi ka para lumaki ka ng mangmang, walang kaalam-alam. Malay mo, pinapapirma ka ng lupa mo para kunin na yung lupa mo, tapos pumirma ka lang kasi di ka marunong magbasa, di ba? Matik na yan. So yan guys, hanggang dyan lang muna tayo. Paalam.